Nasira at nawasak ang ilang paaralan sa Bugus City, Cebu matapos ang 6.9 magnitude na lindol na tumama noong gabi ng Setyembre 30. Sinabi ni Regional Director ng Department of Education Region 7, Dr. Salociano Jimenez, na nasa kasalukuyan ay nasa 38 na silid-aralan ang may malaking pinsala, habang 2 ang totally damaged at tinatayang lampas 1 milyon ang pinsala sa kabuuang sirang silid-aralan. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Cebu kay Dr. Jimenez, ipaniliwanag niya na dahil sa pinsala sa paaralan, nakapagpasya ang DepEd sa Alternative for Delivery Mode kung ADM at sinimulan ng namahagi ng mga modules ngayong linggo bilang sa upang hindi maaaring magsagawa ng face-to-face classes. Dagdag pa ni Jimenez na sa hinaharap ay mahihirapan pa rin ang lungsod sa pagdaraos ng face-to-face class dahil bukod sa mga sira at hindi ligtas na mga silid-aralan, wala ring kuryente ang lungsod kaya naman hindi maaaring magsagawa ng online class. Alinsunod dito, ang pamahagi ng mga module ay naglalayong maaakit ang atensyon ng mga bata na lumayo sa mga panganib katulad ng pagbabasa ng mga module upang sa pagbalik ng face-to-face class, ang mga guro ay magkakaroon ng follow-up sa mga mag-aaral. Nilinaw din ito na sa Bugus City, 2 guro at 8 mag-aaral ang namatay habang 4 naman ang naiulat sa ibang munisipalidad. Kaya sa kabuuan, umabot ng 12 ang bilang ng nasawi sa lindol. Gayunpaman, nagpasalamat pa rin si Dr. Jimenez sa local government units sa pakikipag-ugnayan sa DepEd at sa maingat na pagsusuri sa mga kinakailangang hakbang. Alam naman natin na education must continue amidst crisis. So what we did, we shifted right away to EDM. Good that for our schools, divisions, provided our learners in advance the module. So kahit na may mga pangyayaring ganito, so nagpatuloy din ang pag-aaral ng mga bata. Kahit na hindi natin talaga ma-assess kung to the percentage of learning. But at least may mga mabasa yung mga bata ng mga modules, may magawa sila while staying either at home or in the other areas kung saan sila nagstay ngayon. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, this is Bombo Irene Ardiente and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source on news and information. Basta Radio, Bombo!